Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito ay pinamagatan ko po sa Ingles na why Jesus delayed intentionally. No? Why Jesus delayed intentionally, mga ginigiliw. Bakit naantala kung minsan ang mga plano ng Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano, mga ginigiliw? Ang isang tagpo dito ay ang kamatayan ni Lazarus, mga ginigiliw. Kahit sabi po ng magkapatid na Maria at saka Marta, bali pinaalam po nila, pinaalam nila ang balita sa kanilang kaibigan na si Jesus, ng kanilang nag-iisang kapatid na lalaki na si Lazarus ay may sakit, may matinding sakit na kinakaharap, mga ginigiliw. Kaya until such time na nalaman ito ng ating Panginoong Hesukristo na ang kanyang kaibigan na si Lazarus ay dumadaan sa matinding pagsubok sa kanyang buhay, matinding sakit, baka kanser siguro, kasi nakakamatay na sakit yon. So alam ng Panginoon na mamamatay ang kanyang kaibigan, kahit sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo na pupuntahan natin ang aking kaibigan dahil siya ay natutulog. Kung natutulog siya, digisingin natin. Guro, sabi naman ng mga kaibigan niya, yung mga disipulo niya, hindi tulog, patay. Sabi niya, patay na si Lazarus. So, nagministeryo pa ang ating Panginoong Hesukristo sa lugar ng iyon for the duration of 3 days. Nag-share pa siya ng mga salita ng Panginoon sa lugar na kung saan meron silang pinuntahan. Then after 3 days, saka siya pumunta sa lugar na kung saan nakatira ang kanyang mga tatlong magkakapatid na kaibigan, si Maria, si Marta at saka si Lazarus. So pagdating ng Panginoong Hesukristo, 3 araw nang patay si Lazarus. So yung unang araw ng kanyang kamatayan, alam nyo naman sa Israel, na pag namatay ang isang tao, sa araw ding iyon, ililibing na kaagad. So sa pangatlong araw na pagdating ng Panginoong Hesukristo sa bayan, sa lugar na kung saan nakatira ang 3 magkakapatid, no? Andun pa rin yung mga tao. Ganito kasi ang Israel, pag nailibing na yung kanilang mahal sa buhay, yung 9 days, nagpapatuloy pa rin. Tawag tayo Tilukanon, agkwada pailaeng. May tawag dun eh. Yung 9 na araw na agladingit da, di ba? Opo, agladingit da pa lang ti another 9 days. Pero yung patay nila, nailibing na po. So pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa lugar ni Marta, Maria at saka si Lazarus, siningil ngayon ni Marta at saka ni Maria si Jesus. Ang sabi nila, kung nandito ka sana, napigilan mo sana ang kamatayan ng aming kapatid na si Lazarus, sabi po nila. Dahil alam po nila na ang Panginoong Hesukristo ay nagpapagaling ng sakit. Pero ang hindi nila alam, bumubuhay din siya ng mga patay. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo, this sickness is not the end, the final death. Sabi niya, ang sakit na ito ay hindi ito yung kamatayan. Sabi niya, but it is God's glory. Upang maparangalan, malwalhati ang Panginoon. Mabigyan ng kalwalhatian ang Diyos, mga
ginigiliw. Alam niyo, sa buhay natin bilang isang mananampalataya at isang Kristiyano, ganito po tayo kung minsan. Hindi natin alam yung plano ng Panginoon. Katulad ng magkapatid na ito na si Maria at Marta, na akala nila wala ng pag-asa kasi napakatinding krisis ang dumating sa kanilang buhay. Imagine, may mamamatay sa kanilang pamilya at yung nag-iisa pa nilang kapatid. 'Di ba? Ang masaklap, batang-bata pa si Lazarus. Mamamatay. 'Di ba? Kaya nga, kung minsan, alam niyo yung mga namamatay kung minsan, 'di ba? Kapag batang namatay, sayang. Pero kung matanda, okay lang. Parang wala lang, 'di ba? Anong pagkakaiba ng matanda at bata? 'Di ba? Pero ang pinakamaganda doon, mamamatay kang matanda na naglilingkod sa Panginoon. 'Di ba? Pero dito sa kaso ni Lazarus, mga ginigiliw, kaya sabi ng Panginoon, sinabi ng Diyos kina Maria at Marta, this is not the final end of death. Hindi ito ang kahuli-hulihan para wala ng pag-asa. Sabi po nila, ang sakit na ito ay hindi ito yung kahuli-hulihan para wala ng pag-asa. Nang alam nila yung pagkantala ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdating sa kanilang lugar, mga ginigiliw, ang alam nila ito ay pagpapabaya para sa kanya. It's a neglectful. Parang pinabayaan na sila ng Panginoon. Ahead of time, pinaalam na nila. Sumulat siguro sila, pinadala yung liham sa ating Panginoong Jesucristo na, Jesus, yung kapatid namin na si Lazarus, yung kaibigan mo, may sakit, agaw buhay, mamamatay na. Puntahan mo na kagad para pagalingin mo. Pero kahit hindi pa nila ipapaalam ito, kahit hindi pa sila sumulat, nagdala ng balita, alam na ng Panginoon na may sakit ang kanyang kaibigan. Alam na niya na mamamatay si Lazarus because Jesus Christ is all-knowing God. Alam niya ang buhay kasi siya ang pinanggagalingan ng buhay. Alam niya ang mangyayari kay Lazarus, mga ginigiliw. Kaya sinabi ko, binigay ko yung tema kanina, why Jesus delayed intentionally. Bakit niya dinelay? Bakit siya naantala? Naantala ang kanyang pagpunta kina Lazarus, mga ginigiliw. Para ipakita niya ang kalwalhatian ng Diyos. Para makita nila yung glory ng Panginoon upang sumampalataya sila na siya ang nag-iisang anak ng Diyos, na siya ang Diyos na nagkatawang tao, na siya ang bumubuhay ng patay, mga ginigiliw. Di ba? Alam nyo, 15 years ago, 15 taon na po ang nakakalipas nung nagkaroon pa ako ng malubhang sakit. Na akala ko, hindi na ako magtatagal, mamamatay na ako. Actually, yung kilo ko noon, alam nyo kung gaano kalaki yung katawan ko, 94 kilos ako noon. Malaki yung katawan ko kasi nung civilian pa ako, dati kong nagwo-workout, nag-gym ako, kaya malaki yung katawan ko noon. Malaki yung katawan ko. Hanggang naging pulis po ako, dahil sa sobrang pagkain, sobrang bisyo, pag-inom ng mga coke, hindi ko namamalayan na nagkaroon na pala ako ng sakit na diabetes mellitus 2. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng diabetes mellitus 2, wala nang kagalingan, wala na pong cure yun. Lifetime na po yun na sakit mo yan hanggang mamatay ka na. At ang alam naman po natin na pag napapabayaan po yung diabetes mellitus na yan, mamamatay ka talaga. Hindi gagaling yung sugat mo. Marami. Magkakaroon ka ng komplikasyon. Talagang wala ka ng pag-asa. Kaya grabe ang pag-iyak ng asawa ko noon. Yung asawa ko, si Pastora.
Asanon ti pangin inutak ko na. Paano na ngayon? Sabi niya. Grabe ang iyak niya. Hanggang dumating yung panahon na nakilala namin ang Panginoon. Pero ahead of that time, no, nagkaroon din po ako ng mga kasamahan sa kapulisan. Mga 4 po sila. Mga kasamahan ko po sa Provincial Command ng PNP. Alam nyo, may isa kaming kasamahan doon na medyo mataba ng konti. Sabi niya, may sakit daw siya na diabetes. Akala ko nagbibiro siya kasi ako ang admin noon, ako ang administrative PNCO sa opisina. Magpapaalam siya sa akin. Sabi ko, magpaalam ka kay boss, sabi ko. Tapos parang natatawa na hindi ko alam. Akala ko nagbibiro lang na wala, nagmamalatuba yata ito, sabi ko. Alam niyo yung malatuba? Yung parang, anong yung ibig sabihin ng malatuba? Yung ayaw lang niyang magtrabaho kaya nagsasakit-sakitan, parang gano'n. Opo, umaganon din siya. Alam nyo, tumatawa ko sa loob ng opisina ko, wala talaga to. Malatuba to, sabi ko. Ilang araw lang namatay. Grabe, Lord. Sabi ko, hindi nga nagbibiro, sabi ko. May isa naman akong kasamahan. 4 po sila. Tapos, alam mo naman ang pulis, sobrang kapiloso po. Wala, hindi kami naniniwala na may sakit. Sabihin, kaya nakarating yung balita sa kanya. Alam mo, pumunta yung pulis, dala-dala niya yung dextrose niya. May sakit ako, sabi niya. Kaya wala talaga ang pulis, talagang piloso po talaga. Alam niyo, ilang araw lang, namatay na naman. Mga kasamahan ko, hindi sila nagtagal. May 2-3 buwan, patay na. 4 po sila na hindi. Yung isa, umabot din siya ng mahigit 1 taon, namatay din kagad. Pero sa akin, sa awa ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon, 15 years na po akong diabetes mellitus. Pero binigyan pa ako ng anak na si Isaac. Biniyayaan pa ako ng anak na isa, si Isaac. Supposed to be, pag diabetes ka na, wala ka ng pag-asa na magkaanak pa muli. Diba? Kaya mabuti ang Panginoon, mga ginigiliw. Mas lalo, 10 taon ang nakalipas, mga ginigiliw, nung nakilala po namin ng Panginoon, mga ginigiliw. Doon nagbago ang buhay ko. Imagine that. Hanggang ngayon, di ba? Buhay na buhay. Yung doktor ko, sinabi niya sa akin, alam niyo ang sabi ng doktor ko sa akin, pag nasobran mo yung pagkain ng mga matatamis, nasosobran mo yung pagkain ng kanin, mamamatay kang maaga, sabi niya sa akin. Doon, nauna nang namatay. Buhay pa rin ako sa awa ng Panginoon. Diba? Buhay pa rin ako sa awa ng Panginoon. Kaya, nung nakilala ko ang Panginoon, natanggal ko yung mga bisyo na yan. Yung mga bisyo ko, napakarami akong bisyo nun. Yung isang gin, sabi ko sa inyo, yung alak, pag hindi, lalo na pag nakakita ako ng mamahaling arak, tarang takam na ako, gumaganyan na ako, walang Pasko na hindi ako lasing, New Year na hindi ako lasing. Grabe yung bisyo ko. Yung sigarilyo, mga 3 kahay isang araw. Grabe yung paninigarilyo ko. Siguro kung hindi ko nakilala ng Panginoon, matagal na kami magkasama ni Satanas ngayon. Opo. Pero sa awa, sa grasya ng Panginoon, nandito pa rin ako na yung isang pinakamasamang tao, masamang tao, noon, isa ng pastol, isa ng nagbabahagi, nagbabalita ng kabutihan ng Panginoon. Kaya may pag-asa sa Panginoon. Akala ko, yun ang akala ko noon, Lord, yung sickness na ito na ba yung final end? Ito na ba yung huli? Panginoon, sabi ko. Pero, nagbigay ng Panginoon ng pag-asa. Binigyan niya ako ng pag-asa, mga ginigiliw. Diba? Katulad din dito sa pangyayari na ito, sa buhay natin, diba? Akala natin, Lord, ang tagal naman yung panalangin ko. Nagpre-pray tayo kasi mali yung motibo natin sa panalangin. Lord, sana siya na lang ang mapangasawa ko. Pinagpre-pray natin yung isang tao na siyang mapapangasawa natin. Pero, ayaw ni Lord.
Kung ganun din lang na ipag-pray mo yung mapapangasawa mo, ang ipag-pray ko na si Araminaham, di ba? Or si, ano pa, Ann Cortez, ganun. Di ba? Pwede palang sagutin ng Panginoon yung mga prayer na yan eh. Di ba? Opo. Hindi yung, alam mo, Lord, kung kalooban mo, kaya nga sabi ko, pag manalangin tayo, Lord, your will be done kung kalooban mo. Katulad ni Adan, di ba? Si Adan, hinanap niya yung katuwang niya, yung mapapangasawa niya sa mga hayop. Hinahanap niya. Nakita niya yung gorilla. Ay, hindi pwede. Hindi kami bagay, pangit eh. Pangit, hindi pwede, sabi niya. Kaya, doon, anong ginawa ni Adan? Di ba? Anong ginawa ni Adan? Nag-devotion siya. Nagtrabaho, nag-devotion. Alam mo yung devotion na yon? Natulog siya. Sa kanyang pagtulog, sa kanyang pagde-devotion, pagkagising niya, si Lord mismo ang nagbigay ng babae para sa kanya. Diba? Siya mismo ang nagbigay ng Eva sa kanya. Hindi niya hinanap. Si Lord ang nagbigay. Sa mga may asawa dyan, ikaw ba talaga si Eva? Praise God. Ganun po. Kaya, nade-delay kung minsan, naaantala yung pagbibigay ng Panginoon ng kanyang pagpapala upang subukin tayo, upang manatili tayong sasampalataya sa Kanya, upang manatili tayong magtiwala sa Kanya na ibibigay niya yung panalangin natin sa tamang panahon. Diba? Katulad sa buhay ng magkakapatid nito, mga ginigiliw. Imagine that buhay na tao na matay, ang pinakamasaklap dito, nabubulok na. He is already in the state of decomposition. Bulok. Alam mo yung katawan, green na. Lumalabas na yung green dito. Alam nyo kasi yung karne, alam mo yung isang karne, pag bulok na yan, nag-green na, magiging green na yan, hanggang kinakain na ng uod yan. Ganun ang tao. So, 3 days already in the state of decomposition. Pero, nabigyan sila ng pag-asa. Kaya sabi ni Marta, Maria, Guro, kapag nandito ka sana, dito ka sana, hindi sana namatay yung kapatid namin. Sabi po nila. Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, sumampalataya ka at makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Hanggang umiyak pa ang Panginoon. Bakit umiyak ang Panginoong Jesucristo? Umiyak ba dahil namatay ang kanyang kapatid, ang kanyang kaibigan, ang kanyang best friend? Di ba? Iiyakan mo yung patay, tapos bubuhayin mo? Yun ba ang dahilan ng kanyang pag-iyak, yung kamatayan ng kanyang kaibigan? 2 beses na nabagbag, sabi niya, nabagbag. Ang ibig sabihin ng nabagbag, parang matinding kalungkutan, matinding pag-iyak. Mga ginigiliw, bakit nabagbag at umiyak ang ating Panginoong Jesucristo na hanggang ngayon, umiyak pa rin ang ating Panginoong Jesucristo? Ang isang kadahilanan kung bakit umiyak ang Panginoong Jesucristo at hanggang ngayon, dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao. Hindi nila alam, hindi nila alam na bubuhayin niya yung naaagnas na tao sa oras na yon. Di ba? Kaya umiyak siya. Hanggang ngayon umiiyak sa kawalan ng pag-asa, kawalan ng pananampalataya. Alam mo, pag tama yung intention mo, yung saloobin mo sa paglilingkod sa Panginoon, ibibigay niya yung pangangailangan mo. Hindi niya pababayaan yung pamilya mo. Opo. Hindi niyo po pababayaan, mga ginigiliw. Katulad din po sa tagpo na ito, mga ginigiliw. Sumampalataya ka, sabi niya, para makita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Hanggang ngayon, marami ang hindi
naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo na siya ay Diyos, na siya ay nagkatawang tao na Diyos, mga ginigiliw. Mababasa mo dito na binuhay niya yung nabubulok na patay. So, ibig sabihin, pag binuhay niya yung nabubulok na patay, ibig sabihin niya, siya lang ang may kakayanan na bumuhay ng isang patay. Siya lang ang may kapangyarihan na bumuhay ng isang patay. So, ibig sabihin, siya ang may kapangyarihan na magbigay sa atin ng buhay at buhayin muli na magiging kasama po natin ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kaya ang akala ng tao, pag namatay ng tao, wala ng pag-asa, nag-rest na siya. Ang ibig sabihin, kung nag-rest ka sa ating Panginoon. Rest in peace. Revelation 14:13. Yun ang ibig sabihin ng rest in peace. Rest with the Lord. Hindi yung rest ka na, natulog ka na. Hindi. Sa Isaac. Alam mo, pag namatay ang isang tao, at the wink of an eye, yung buhay mo, hahatulan ka na kaagad ng Panginoon. Na-share ko na ba ito? Wink of an eye. Yung kaluluwa mo, pumunta na kaagad sa Panginoon yan. At ang salita ang hahatol sa'yo. Hindi na pupunta dito ng 9 days, 40 days, saka daw siya aakyat ng langit. Alam niyo kung bakit pati tao, ginawa nila yung 40 days dito sa lupa na paikot-ikot daw dito, tapos 40 days saka rin daw. Si Jesus lang ang nakalagay dito. Bakit naantala ng 40 days? Yung kanyang pag-akyat sa langit. Upang ipakita niya na siya ay buhay, na siya ay muling nabuhay. Yung katawan na physical, napalitan ng incorruptible bodies. Nagkaroon siya ulit ng buhay. Yung katawan na yon, nabuhay literal ang kanyang katawan. Opo, ang tao, Hebrew 9:27, napakalinaw, a person dies at once, and after that he will face judgment. Hindi ka na babalik dito sa lupa. Wala na. Hindi na po. Hindi na. Once na namatay ang isang tao, diretso ka na sa harapan ng Diyos. Hahatulan ka na sa araw na yon. Huhusgahan ka na kung saan ang pupuntahan mo. Opo, hindi na pupunta dito, iikot-ikot. Kaya kung basahin nyo kasi, basahin nyo po ang salita ng Panginoon. Alam nyo yung mga nag-aalay, naghahandog, piyesta namatay, yung mga alak, sigarilyo, itlog, karne. Sinong kakain doon? Demonyo. Demonyo po. Sabi niya sa Hebreo, minsan lamang mamatay ang isang tao at pagkatapos ay ang paghuhukom. Meron pang sinabi ang Panginoon, wala nang handog na maihahandog pang muli. Wala na pong handog na maihahandog pang muli sapagkat minsan nang naihandog ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para sa atin. Ibinigay na niya ang kanyang buhay para sa atin, mga ginigiliw. Tapos patayin man napon. Nagaramit ka basol, patayin manin. Tapos ilansam tumanin. Hindi. Sa Hebreo naman yun, Hebreo 6:4. You are putting again Jesus Christ into shame. Na kapag bumalik ka ulit sa kasalanan, ipinapako mo ulit ang ating Panginoong Hesukristo sa krus. Opo. Kaya wala nang handog na may hahandog pang muli dahil minsan nang naihandog ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Opo. Basahin po kasi natin ang salita para mabuksan po tayo, malaman po natin yung katotohanan na hindi po tayo nabubuhay sa doktrina ng relihiyon. Yung sinasabi ng relihiyon na magbibigay ka ng 1,000 para ipag-pray nila yung kaluluwa ng mahal mo sa buhay. Ipag-pray nila kung mahirap ka, 500.
Pag mayaman ka, 1.5. Diyos ko, wala po yan. Hindi po biblical yan. Hindi po galing sa salita ng Panginoon yan. Pinagkakaperahan mo, patay na nga, pinagkakaperahan mo pa. Opo. Habang may buhay, may pag-asa. Opo, habang may buhay, may pag-asa, mga ginigiliw, na kapag namatay ng isang tao, wala na tayong karapatan na sabihin na or sabihin sa kanya na nasa piling ka na ng tatay ko, si tatay, ipag-pray mo kami. Hindi ka pwedeng ipag-pray ng namatay na tao. Pati si Maria, ginagamit na, Mama Mary, pray for us. Paano kayo pag-pray yung parehas mong makasalanan? Paano kayo pag-pray ng parehas mong tao? Isa lang ang nagkatawang tao na Diyos, si Kristo lang. Siya lang ang lapitan natin, siya lang. Sa Kanya lang tayo sasaklolo, sa Kanya lang tayo luluhod. Po, sa Kanya lamang po tayo lalapit, mga ginigiliw. Kaya dito, mga ginigiliw, no, ito ay pag-asa para sa atin. Pag-asa po ito para sa atin ngayon. Na magtiwala po tayo sa ating Panginoon, mga ginigiliw, na Siya ang may kakayanan na bubuhay sa atin. Mga ginigiliw, hindi yung relihiyon. Kaya nga yung pinuntahan kong isang church, nung wala ko kasi nung last Sunday, I was invited sa isang anointed na church. Tinanong ko ang isang kabataan doon. At tinanong ko po silang lahat, kung may magtatanong sa inyo, ano ang relihiyon mo? Sabi ko sa kanila. Ang sinabi nila, born again. Hindi po relihiyon ng born again, sabi ko sa kanila, hindi relihiyon ng born again. Ang born again, buhay na binago ng Panginoon. Changed life. Born again is all about following the life of Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin ng born again. Pagsunod sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, katulad ng ginawa ni Nicodemus, nung sinundan niya ang pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo, doon niya natanto ang tunay na kahulugan ng born again, pagbabago ng buhay or pamumuhay katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Anyang pastor, ano po? Kung may magtatanong kung ano ang relihiyon nyo, ang sasabihin nyo na relihiyon nyo. Kahit dito, kung may magtatanong po sa inyo kung ano ang relihiyon nyo, ang isasagot nyo, 1 Timothy or 2 Timothy 3:16. That is the true meaning of religion. Dalawa po ang binanggit na tunay, tapat at totoong reliyon na binanggit dito sa salita ng Panginoon ngayon. 1 Timothy 3:16 and James 1:27. Kaya kung may magtanong sa iyo kung anong reliyon mo, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, mga kinikiliw. Basahin ko, dito ako magtatapos. Para malaman nyo na yung reliyon, kung may magtatanong sa inyo, what is your religion? My religion is Jesus Christ. Diba, Timothy? Ito po, basahin ko po sa inyo, 1 Timothy 3:16. Ito yung reliyon. Hindi may kakaila na napakadakila. Anong ibig sabihin ng dakila? Sa English, greatness. Napakadakila ng hiwaga, the miracle ng ating relihiyon. Siya'y nahayag sa anyong tao. Siya ay nagkatawang tao, nahayag sa anyong tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu. Espiritu, capital E ito. So, ibig sabihin,
nasa kanyang pagka-Diyos. At nakita ng mga anghel, ibinangaral sa mga bansa, ibinabahagi ng salita patungkol sa kanya. Pinapaniwalaan sa sanlibutan at itinaas ng kalwalhatian. Sino ang binabanggit dito? Si Jesus. Di ba? Siya ang ating dakilang relihiyon. So alam nyo na, kung may magtatanong sa inyo, kahit dun sa kung may papafill up sa inyo, hindi nyo sasabihin born again. Hindi po relihiyon ang born again. Sabihin mo, Jesus or follower of Jesus Christ. Ganun po. So sa James 1:27, paulit-ulit ko namang sinasabi, yung tumutulong ka sa mahihirap, yung walang-wala sa mga balo, pamumuhay na may kapayapaan, that is religion. Pag ginagawa mo ang lahat ng ito, you are the true religion. Diba? So yun po mga ginigiliw, kaya naaantala kung minsan yung pagpunta ng ating Panginoon, yung pagsagot, yung pagdulog natin sa Kanya, mga ginigiliw, hindi dahil sa Kanyang pagpapabaya, hindi dahil sa Kanyang kapabayaan, kundi naaantala ang Kanyang pagpunta, pagsagot, pagtugon sa mga petisyon natin, sa mga kahilingan natin sa Kanya, ang kadahilanan, mga ginigiliw, dahil meron siyang ipapakita. Ipapakita niya ang kanyang kalwalhatian. Diba? Diba? Upang ito ay isang paanyaya, sabi niya, upang masaksihan natin ang kanyang kalwalhatian. So yun lamang, I hope you are being inspired. Magandang umaga po sa ating lahat. Christmas party po natin ngayon. Huwag muna kayong uwi. Magandang umaga po.